Alam mo ba na minsan ang pinakamalapit sa puso po natin ang pwedeng malakit po sa atin. Yan ang katotohanan. Yan po ang nangyari kay Miss Kim Chu at may malalim na aral para sa pera, negosyo at relasyon. Pag-usapan natin ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Ngayong araw po ay pag-usapan po natin ng mainit na issue na nagreklamo po si Miss Kim Chu laban sa sariling kapatid dahil sa umano'y seryosong problemang pinansyal sa kanilang negosyo. Alam nyo, kung titignan po natin, napakasakit para sa kanya, mabigat, pero kailangan tong gawin. At pag-usapan natin kung bakit, yun nga, nasisira ang relasyon pagdating sa pera. Marami po sa atin ang gustong magnegosyo. Mga kaibigan, kapamilya, o kakilala. Siyempre, doon ang tiwala eh. Pero kung hindi malinaw ang sistema, papeles at boundaries, ang negosyo ang pwedeng maging dahilan ng gulo at siyempre naman ang di pagkakaunawaan. Ayun nga nangyari po kay Miss Kim Chu na nag-file po siya ng qualified theft complaint laban sa kanyang sariling kapatid na si Lakambini Chu. At ayon sa kanyang complaint, ito yung mga serious financial discrepancy sa kanilang negosyo, substantial amount ang pinag-uusapan dito na bigla na lang daw parang nawawala. At totoo man o hindi ang aligasyon, malinaw na may nangyari pong pagkasira ng tiwala at syempre naman ang relasyon ay apektado. Ano po ang pwede natin matutunan? Why is this a wake-up call for all of us? Alam mo, ito yung challenging talaga. Pag pinagsama po natin ang pamilya, negosyo, pera, alam mo, mataas po ang posibilidad na una, yung misunderstanding, mismanagement, pwede siyang intentional or unintentional, or if not naman, kung meron talagang tukso na nangyari, may hidden transaction. At the same time, syempre naman, magkakaroon po ng tinatawag na broken trust. At tatandaan, kapag tiwala na po ang nasira, hindi lang pera ang nawawala, pati respeto, pati kapayapaan, pati relasyon. Ang pera kasi ay pwedeng kitain ulit pero ang relasyon mahirap talagang ayusin at buuin. Kaya ano pong pwede nating matutunan? Una, business is business. Kahit sino pa ang kasama mo. Alam kong mahal natin po ang ating pamilya, pero kung hindi kayo sigurado na kayo po ay magkakaunawaan pagdating sa negosyo at sa pera, huwag na po natin isugal ang ating relasyon para lang tayo ay kumita. Kaya nga, naging rule ko personally, I don't normally hire mga relatives and close friends in order for us to get into business. Kung gusto mo naman, masama ba yan, Chinky? Hindi naman. Kung gusto mo naman, kailangan lang naman malinaw ang number one, roles, responsibilities. Dapat may check and balance pagdating sa funds. Hindi dapat may full control. Dapat may reporting and accountability measures. Kaya nga napahalaga, number two, kailangan magkaroon tayo na tinatawag na documentation. Paper. Yung lahat dapat nakapirma. Kung kayo ay nagnegosyo, kailangan pirmado. Ito ang may-ari, ito yung shares mo, di ba? Hindi naman sa hindi ka nagtitiwala sa kanya. The reason why kailangan nyo nakasulatan para pagdating ng panahon, itong klaseng panahon na yan, meron kayong babalikan at meron kayong pinagkaisahan na ito pala yung pinag-usapan natin. Hindi lang sinabi niya at sinabi mo. Ito ay protection. Kaya hindi lang sapat ang tiwala. Kailangan may written agreement, may proof of transaction, may accounting records, may monthly reviews, may audit trails. Napakalaga po pag tayo po ay may kamag-anak, kaibigan, kailangan po extra ingat po. Doble dapat ang ingat. Masakit taon ang binilang po natin para tayo bumuo ng pagkakaibigan at relationship. Pero isang maling desisyon lang ang kailangan po natin para masira ang lahat. Kaya tanungin niyo muna yung sarili niyo bago niyo kayong makipag-partner sa mga kaibigan o kamag-anak. Una, pareho ba ang money values niyo? Work ethic. In other words, fair ba? Hindi ba kayo nagbibilangan? Kaya bago pa kayo pumasok, kailangan pag-usapan to. Di ba? Mag-pause ka muna. Di ba? Huwag ka padalos-dalos. At kung hindi align sa sinasabi ko, sa values, sa work ethic, and hindi siya fair, wag na. Mas maganda lang magkaibigan na lang kayo o magkamag-anak na lang kayo kaysa magkasamaan ng loob. Always remember, emotions and money do not mix well. Sa negosyo, hindi po pwedeng awa, hindi po pwedeng hiya. Di ba? Kasi ang pinag-uusapan na kinabukasan ng hindi lang ng pamilya mo, pati yung mga empleyado. Kaya nga, very important po talaga na kailangan maging professional. Kaya nga, always remember, yung business decision mo will affect hindi lang ikaw, kasama na yung empleyado, kasama na yung suppliers, kasama na yung customers, syempre, kasama na yung reputasyon mo. Always remember to always protect. Protect yourself, protect your name, protect your integrity. Ang nangyari po kay Kim Chu at ang kanyang kapatid ay hindi po siya di pangkaraniwan. At the same time, ito po ay hindi na po naging personal issue, kaya umabot na po sa
to sa legal issue. Ito yung leksyon na kung gaano kasensitibo ang pagsasama ng pamilya at ng negosyo. Kaya kapatid, kapag wala ka pang malinaw na proseso, pag-isipan mo muna. Kapag sumaba ka sa partnership, siguraduhin mo, again, may sistema, may boundaries, may respeto, may kasulatan. Kaya kung gusto mo pang mag-guide kung paano magsimula ng negosyo ng tama at malinaw na sistema, i-type mo na lang ang word na ipon nego sa comment section. Tutulungan kita na may tamang direksyon, tamang mindset, tamang proteksyon para sa pera at relasyon. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.